Halos wala pong mukhang naihaharap ang pambansang bobo mga kababayan na si Larry Gadon matapos siyang mapahiya kahapon. Napagtawanan si Larry Gadon kahapon mga kababayan dahil lumalabas mga kababayan na nagmamatigas ito sa pagsusumiti ng courtesy resignation sa ating Pangulo. Ayun na supalpal ni Claire Castro mga kababayan. Sinabi ni Claire Castro, kasali ka. Kasali si Gadon. Dahil pati mga presidential advisors kasali sa pinagsusumiti na courtesy resignation. Kaya ang sabi ni Claire Castro, kaya dapat sana wag nang magmatigas. Sinabi yan ni Claire Ring nga, dito mga kababayan, ngayon si Gadon nagbubububuhan. Ang palusot niya, hindi ko alam nauna kasi ang pagyayabang mga kababayan. Nauna ang talas ng bunganga bago nagbasa ng memorandum ni BBM. Panoorin niyo po ha. May mga hindi naman po cabinet secretaries pero naghain po ng kani-kanilang mga resignation. Tapos, ano kagad doon? Exemption? Una hong sinabi ni Secretary Gadon na siya po hindi magre-resign. Pero Nagyabang mga kababayan na, hindi ako kasali dyan. for clarification lang Ayun, napagtawanan. may report kasi tayo na siya po maghahain na rin ng kanyang courtesy resignation. Kahit na Napilitan mga kababayan. At hanggang ngayon, mukhang hindi siya mariretain. siya po ay presidential advisor lamang. Ginoong Larry Gadon, live kayo sa RMN DZXL Manila. Si Radyo Man Lourdes ito. Magandang hapon po. Ayaw mo nang mapakita, Gadon. Sa telepono na lang sumagot mga kababayan. Magandang hapon, Lourdes. Totoo yan. Kasi ang unang in-announce, cabinet secretaries. Hindi ka kasi nagbabasa. Nauuna ang iyong matalas na bunganga. Ayun mga kababayan, Shane, napahiya. Siya talaga ang naging sentro ng usapan kahapon mga kababayan. Dahil, ang sagot ni Claire Castro sana hindi na magmatigas. Ang understanding natin ng cabinet secretaries, yung mga department secretaries, kasi sila yung Anong tawag dyan? Bobo! Ano ba tawag sa'yo, di ba? Secretary Larry Gadon. At malinaw doon sa listahan mga kababayan, pati yung presidential advisors. implement ng programa ng gobyerno. Ako naman, although secretary ang aking title, Oo nga, secretary ka nga. So kasali ka. Ubob ba ito mga kababayan? Bagay talaga sa kanya yung kanyang laging sinisigaw, no? ako ay presidential advisor. So akala ko hindi covered yun. Kasali nga Covered. Hindi ako nagmamatigas sa ano. In fact, as of this time, yung aking resignation letter, tinatakbo na ito sa Malacanang. Eto ang pinakahuling nagsumiti mga kababayan dahil ewan lang din natin. Feeling niya mga kababayan siguro siya? Sacred cow? Okay, linawin ko lang sir, no? Ano bang pinagkaiba kapag ikay presidential advisor at CABSEC? Yung CABSEC ay yun yung mga may line secretary. Sila yung kagaya ng Department of Water. Works, Department of Water. Department of Health, Department of Air. Pwede ito Department of Air, no? Tapos si Pacquiao Department of Water. Sama-samang babangag na sila mga kababayan. Department of DSWD, Okay. Department of Justice, ganyan. May mga line agencies sila. Kaya nga sila kino-confirm din ng legislature kasi hinahawakan nila yung budget ng ng taong bayan di ba? Okay. Tapos, Kami naman, yung mga secretaries na presidential advisors, kami yung nag-a-advise kay Presidente. Kami yung gumagawa ng mga plano na dapat na pwede ipatupad. obviously, hindi ka naging effective, Gadon. Dahil, na-alleviate ba ang kahirapan? Ito ang best example mga kababayan ni BBM na tama na ang pamumulitika. Dahil ang trabaho nito mga kababayan, poverty alleviation Tapos anong bukang bibig nito? Puro Duterte. Pati si Sara mga kababayan sinabi niyang nagiging kulang-kulang daw sa pag-iisip mga kababayan. Galing pa mismo dito sa ubob, no? Pati nga dito mga kababayan hindi na nakakaintindi sa simpleng instruction ng kanyang amo. Pero lahat naman yan ay nasa desisyon din ng Presidente. Okay. Kami lang yung nag-feed nung mga magagandang mga Programa. programa. What do you expect mga kababayan? Sablay si BBM dahil ang kanyang mga advisors ganitong mga kalibre. Sir, paano yun nalaman na kasama kayo?
nung nag-announce na ano, kasi meron daw nagtanong sa press con na si Secretary Gadon po ba, sabi niya kasi hindi raw siya kasama. Sa group chat nila mga kababayan, nagyabang, wala ako, hindi ako kasali dyan. Dahil hindi naman ako cabinet secretary eh. Pero secretary ka pa rin. Tsaka lang nila sinabi ni Yusek Claire Castro, tsaka lang niya sinabi na, yung presidential advisor kasama. Kasi nauuna ang bunganga mo, Gadon. Yan mga kababayan, napapahamak siya ng kanyang sariling bunganga. Kasi yung unang announcement is cabinet secretary. Oo. So, Wala yung namang problema dun. so hindi Kasi kayo kahit wala naman yung kahit wala naman yung resignation, yan ay automatic. Kapag ito mga kababayan, mariretain ni BBM, ay kabangagan ang stunt na yan mga kababayan. Walang silbi, pointless, kung mariretain lang din ang mga taong ganitong kalibre. Sa makatuwid mga kababayan, ang na-retain na daw ngayon ay si Bersamin na isa ding hudas mga kababayan. Tapos si Ralph Recto, Diyos ko, ubos ang tax natin yan. Automatic yan. Lahat naman kami, we all serve under the pleasure of the President with his trust and confidence. Anytime naman, kahit sino sa amin, pwedeng tanggalin. Sabi niyo kanina, hindi kayo nagmamatigas and yung Sa kangkungan ito pupulutin mga kababayan. Sa kangkungan, itong si Gadon. Pero okay lang sa atin eh. Kung hindi ito tatanggalin kasama ni na Claire Castro. Dahil, lalo na sinisira si BBM. Hayaan na natin. Kapag nagkakamali ang ating kalaban mga kababayan, shut up tayo. Dahil, sisirain lang nila ang kanilang mga sarili. yung resignation ay papunta na ngayon sa Malacanang. Siguro in a few minutes, nandun na yun. Talagang hinuli niya mga kababayan. I will be the last to submit. Okay. Sir, sa tingin... Sino ba nagsabi ng mamatigas? Si Claire Castro. Ang sagot ni Claire Castro kahapon na, wag naman sanang magbatigas. Bakit hindi sila magsasumiti ng resignation? Hindi sir, may nauna po kasi na parang Tinatla sinabi niyo ka. po na hindi kayo magbibitiw. It doesn't mean na ito po yung nagmamatigas. Ay, hindi kasi tinanong kung kasama. Sabi ko, tingin ko Kasama ka nga. hindi kasama kasi wala namang hindi naman sinabi na presidential advisors. Ang sinabi Kasi nagre-rely ka dyan sa mga bias media. Antayin mo sana mga kababayan, kung gumagamit ka lang ng iyong kokote, antayin mo mismo yung papeles mga kababayan ng anunsyo bago ka mag-react dahil mapapahamak ka ng bunganga mo. Ayan mga kababayan, na pagmukhang bobo, naging sentro ng katatawanan kahapon mga kababayan. cabinet secretary. Okay. And the understanding sa cabinet secretary, sila yung mga line agencies. Actually, sila kasi yung controversial eh. Yes. Ikaw din! Hindi ka ba kontrobersyal? Sabi ni BBM na tama na ang pamumulitika. Anong kinalaman sa poverty alleviation dyan sa mga birada mo sa mga Duterte, animal ka? Sir, sa tingin niyo ito po ay tamang desisyon ni Pangulong Marcos? Ay, pinakatama yan. Naku, Lalong-lalo na kung masisibak ka, yan ang pinakatama. tuwa nga ako nung malaman ko yan eh. Confident mga kababayan, Tuwan-tuwa ako sapagkat marami talaga naman dyan na hindi naman talaga maganda ang performance. Kasali ka na. Anong solusyon mo sa kahirapan? Haka-haka. Ngayon, Nasaan na mo yung pinagmamayabang nito mga kababayan na batang busog malusog? Wala na kaming nabalitaan doon, Gadon. ito ang tamang pagkakataon para magawa ni Presidente yung mga changes na dapat niyang gawin dyan sa cabinet. Tingnan natin mga kababayan kung magsisip-sip pa ba ito kay BBM kapag matatanggal ito sa pwesto. Pupulutin ka sa kangkungan, Larry Gadon. Patay na ang iyong political career. Wala na ang iyong mga taga-suporta. Pati yung sinasandalan mong mga loyalista. Sinuka ka na. Kung matatanggal ka kay BBM. Niya. Dahil talaga namang dapat napalitan yung iba. Okay. Lalong-lalo ka na. Ba't hindi na lang po diniretso ni Pangulong Marcos yung talagang tingin niya pampabigat sa kanyang barko? Yan talaga. Sign of weakness yan mga kababayan Kung iilan lang naman pala yung kanyang gustong maalis sa pwesto, diretsuhin niya na. Inapusumitin niya pa lahat-lahat mga kababayan. Wala kang respeto sa iyong mga gabinete niyan. There is no honor there mga kababayan. Nasabihan mo lahat, mag-resign kayong lahat. Ang maganda nga niyan mga kababayan, irrevocable resignation ang isasubmit ng mga sekretaris na iyan. Dahil binabastos ka na ng iyong amo.
Ilan lang naman pala ang gusto niyang tanggalin. Bakit kasi nasali? At hindi kailangan ng resignation letter, mga kababayan, para matanggal ka sa pwesto dahil ultimately, desisyon yan ng Pangulo. Alam mo si Presidente Bongbong Marcos, ayaw naman niya na manghiya ng tao. Ayaw mahiya ng tao. Napahiya nga ang buong gabinete niya. Iba talaga ang mga diskarte ng mga nagba, mga kababayan. Yan ay isang pamamaraan upang bigyan naman ng graceful exit yung mga dapat na... Graceful exit. Bakit hindi na lang siya ang mag-graceful exit? Ayaw daw mamahiya ng tao, mga kababayan. Tapos, ang buong Pilipinas ngayon ang kahiya-hiya sa buong mundo. In the middle of the war, mga kababayan, pinapasurrender mo ang iyong mga generals? Kung hindi ba yan kaululan? gusto niyong palitan. Na naniniwala ho ba kayo na ito po ay magpapaganda sa image ng What do you expect na isasagot niyan? Puro positive yan si Gado. Pasip-sip yan eh. Gayon pa man, sana nga hindi ma-absorb yan, mga kababayan. Pero kung kukunin pa rin siya ni BBM, mas mabuti para magkalat pa rin sila ng tae dyan, mga kababayan, kasama ni Clary Ring. Ano masasabi nyo dito? Post your comments below.